Alam mo ba na ang palitaw ay isa sa pinakamadaling lutuin na kakanin? Kaya tara, gumawa tayo ng isa sa paboritong kakanin ng mga Pinoy, ang palitaw. Mga sangkap na kailangan natin ay glutinous rice flour, kinayod na nyog, sesame seeds, at sugar. Pwede rin gumamit ng white sugar mga bi. Ito lang kasi yung available kong sugar. Sa isang lalagyan, naglagay ako ng 2.5 cups ng glutinous rice flour. Then, gumamit ako ng warm water. Pero mga bi, hindi ko agad to binuhos. Nang pabigla-bigla. Depende kasi sa klase ng gamit natin na glutinous rice flour kung marami bang tubig yung kailangan natin ilagay. Kung baga mga bi, yung ginawa ko dito ay tinansya-tansyahan ko lang yung paglalagay ng tubig. At saka ko ito hinalo-halo hanggang sa makuha ko yung tamang texture ng ating glutinous rice flour. At dahil nga hindi kaya ng kutsara lang mga bi, syempre gumamit na tayo ng kamay natin na with gloves. Hahaluin lang natin siya ng hahaluin hanggang sa maging dough. Sa bidyong ito mga bi, dalawang klaseng palitaw yung gagawin natin. Isang classic palitaw at ube palitaw. At nang okay na nga yung ating dough mga bi, gumamit ako ng 1 tablespoon para maging pantay-pantay lahat mga bi yung paggagawa natin ng palitaw. And then bibilugin natin siya, tapos ipaplatin natin siya at ilagay sa isang lalagyan. Uulit-ulitin lang natin yung proseso mga bi hanggang sa matapos tayo dito. And next, dito naman sa isang lalagyan para sa ating ube palitaw ay naglagay lang naman ako ng 2.5 glutinous rice flour din. Kumbaga mga bi, yung 500 grams na glutinous rice flour na nabili ko ay hinati ko lang siya sa dalawa. At ayun nga mga bi, para maging ube palitaw siya, naglagay lang ako sa warm water ng na food color na liquid na ube para magkaroon ng kulay ang ating glutinous rice flour. At dahil ngayon maputla yung palitaw natin, nagdagdag uli ako ng liquid na food color na ube dito na mismo sa ating dough. Idiniretso ko na dito sa ating dough kasi nakuha ko na yung mismong texture ng ating dough. At sinimulan ko na nga itong bilugin at iplatin. Ulit-ulitin lang natin yung process hanggang sa matapos tayo mga bi. At hindi ko na nga nabidyohan yung mga nagawa ko. Kaya dediretso na tayo sa pagluluto. Kaya sa isang kaserola mga bi, nagpakulo na tayo ng tubig. Dapat kulong-kulo ito mga bi bago natin ilagay yung ating palitaw. Ihulog sa kumukulong tubig ang ating palitaw at antayin nating lumitaw. Diyan nang galing ang pangalan na palitaw. At kapag lumitaw na nga siya mga bi, papatilain natin siya dito sa ating strainer. At ang palatandaan nga dito mga bi, kapag luto na ito ay lumilitaw nga siya kaya naging palitaw. At dito naman sa sesame seeds natin, na igigisa lang natin siya sa kawali hanggang sa mag-golden brown. Tapos paghahaluin natin yung sesame seeds at asukal. Imekos ng imekos hanggang sa ma-well combine. At ito na nga sa ating palitaw ay iko-coating natin siya dito sa ating nyog. Ito yung palitaw natin na pinatila natin sa strainer mga bi. Kaya wala kang makita na katas ng tubig diyan mga bi. Iko-coating lang natin yan mga bi sa nyog. Didikit naman siya mga bi dahil malakit nga yung palitaw natin. Pagkatapos doon sa nyog mga bi, next naman natin i-coating ito dito sa ating pinaghalong sesame seeds at asukal. Ulit-ulitin lang natin yung proseso mga bi hanggang sa matapos tayo. Diba? Ganito lang kadali magluto ng palitaw. Akalain mo yun mga bi, sa 500 grams na nabili kong glutinous rice flour ay marami-rami rin akong nagawa. Itong palitaw na ito mga bi ay isa sa paborito nating kakanin na talaga namang hindi nakakasawa. Pwede pang pamilya at pang negosyo. Kaya naman hanggang dito na lang mga bi. At kung hindi ka pa nakapollow sa akin, mag-follow ka na. At wag mo na rin kalimutan mag-like and share. Salamat!